So sa latest interview nga po ng The Ring Magazine sa former 2 Division champion Teofimo Lopez, ay ibinunyag nito ang naging usapan nila ng kanyang ama na si Teofimo Lopez Sr. pagkatapos ng kanyang naging laban kontra kay Shakur Stevenson 5 buwan na ang nakakalipas, kung saan natalo si Lopez via lopsided unanimous decision. Sinabi na noon pa ni Lopez na hindi umano siya natuwa sa inakto ng kanyang tatay sa corner dahil wala daw itong nagawang maayos bilang head trainer niya upang maka-adjust at makagawa ng magandang diskarte sa gitna ng laban. At ngayon nga po na nakatakda na ulit siyang lumaban sa susunod na buwan kontra sa current WBA welterweight champion Rolando Romero, ay pinangka na ni Lopez ang kanyang ama. Kwento ni Lopez sa Ring Magazine na sinabihan niya na daw ang tatay niya na ito na ang binibigay niyang huling pagkakataon sa kanya upang patunayan na karapat-dapat pa din siyang manilbihan bilang head trainer niya. At kapag pumalpak pa daw ito ay pasensyahan na lang dahil papalitan niya na umano ito. Lalo pat napakadami naman daw ang may gusto dyan mag-apply bilang head trainer niya. Giit ni Lopez na sinabi niya pa daw kay Lopez Sr. na habang buhay niya umano itong magiging tatay, hindi umano yun magbabago. Pero kailangan niya din daw isipin ang kanyang karera bilang boksingero. Wala daw itong personalan at bagkus usapang trabaho lang sa boxing. Kaya ibig sabihin po niyan ay ang kanyang ama pa din ang tatayo bilang trainer niya sa Romero fight. At dapat hindi na sila matalo kung gusto ni Lopez Sr. na siya pa din ang manatiling trainer ng kanyang anak. Samantala, tila nakatikim nga po ng sampal ang kapatid ni Jake Paul na si Logan Paul kanina sa kamay ng NFL legend na si Tom Brady matapos magkasagutan ng dalawa sa isang event sa Amerika. Agad namang naawat ang dalawa dahilan kung bakit hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Logan na makaganti. Sa kabilang banda naman mga idol ay may mga kumakalat nga po ngayon sa social media na sinabi umano ng former 2-time world title challenger na si Jonas Sultan na handa daw siyang pagbigyan ng rematch ang angas ng Pinas General Casimero kung sakaling maghangad si Cuadro Alas na makabawi sa kanya. Matatandaan na minsan nang tinalo ni Sultan si Casimero mag-iisang dekada na ang nakakalipas sa isang world title final eliminator fight. Ayon kay Sultan ay ang dahilan umano kung bakit niya natalo si Casimero ay dahil kontrapelo umano ang kanyang fighting style sa estilo ni Casimero at may mas maganda umano siyang game plan. Ganun pa man ay kung atin din pong matatandaan ay 2 taon na ang nakakalipas ay nag-alok ang boss ni Sultan na si Juni Navarro ng Zamboanga Valientes kay Casimero na mag-rematch ang dalawa kung saan babayaran daw nila ng 1 million pesos si Casimero. Subalit tinawanan lang ito ni Casimero dahil nakakainsulto daw ang offer sa kanya na 1 milyon. Lalo pat wala naman daw bilang si Sultan kung ikukumpara sa kanya. Para po kasi kay Casimero ay hindi niya hinahangad na labanan ulit si Sultan dahil bagamat umano natalo siya, ay wala naman daw siyang dapat patunayan dito. Dahil alam naman umano ng mga tao na di hamak na mas magaling siyang boksingero kay Sultan, na siyang minsan niya na ding tinawag na basura. It's about time na improve niya na kumbaga, alam naman natin magaling talaga si Casimero, no question about it, mabait din yan. Siyempre ngayon, hype lang ang tao, kaibigan ko yan, dalawa na yan, and siyempre si Jonas is my boxer. Pero siguro, before siya kasi, diba, Inoue target niya. Siguro, before mag-Inoue or big fights, subukan natin na, actually risk din to sa amin kasi, siyempre nanalo si Jonas nung first laban. At saka ano rin, para at least may, diba, may closure. And then at the same time, anong offer, maganda naman yung offer natin kaya. Hindi naman hindi bababa sa at least million pa rin. Hindi tayo bababa. Nakatakda namang lumaban si Sultan sa Zamboanga sa buwan ng Oktubre kasama ang tumalo kay Eman Bacosa na si Rodelin Perez. Nanggagaling si Sultan sa 2 magkasunod na talo sa kamay ng mga Japanese fighters na si Nariko Masuda at Katsuma Akitsugi. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.